Basic math o basic myth? Kinwestiyon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang logic sa likod ng umano'y 805 billion peso cash deliveries ng mga nagpakilalang dating Marines. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Humigit kumulang 5 taon ang aabutin para makumpleto ang pag-iimpake, pagkakarga at paghahatid ng 805 billion pesos. Yan ang tila basic math na palag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson sa mga paratang ng umano'y 18 ex-Marines kaugnay ng sinabi nilang cash deliveries. Anya, kung 2023 daw sila nag-umpisa sa pagliligpit ng pera, malamang ay hindi pa tapos ang deliveries ngayon. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid-2028. Hindi pa isinasalang ni Lacson sa pagdinig ang mga nag-presscon na dati raw marino sa Club Filipino nung bisperas ng 40th anniversary ng EDSA People Power dahil kailangang questionin ang believability ng kanilang mga claim. Ang mga pera raw ay para pondohan ng ICC investigation sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kalaunay pinasinungalingan na ng International Tribunal kabilang ang ilang mga inakusahan ng grupo. Sabi ni Lacson, tungkulin daw niyang suriin hindi lang ang akusasyon, kundi ang logic at posibilidad nito. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Anya, hindi pa man siya humuhusga sa merit ng testimonya, pero may mga tanong na dapat sagutin, gaya ng timbang at dami ng pera. Sinabi na kasi noon sa mga nakaraang hearing na ang 1 million pesos ay nasa 1 kilo. Kung susundin ang computation na ito, ang 805 billion ay katumbas ng 805,000 kilograms o 805 metric tons ng papel na pera. Hindi pa kasama rito ang mga lagayan. Tinanong din ni Lacson kung paano raw naipasok at naipamahagi ang ganito kalaking halaga na aabot sa 1,610 na delivery kung 500 million ang limit kada araw. Ayon din daw sa datos ng Bangko Sentral, umaabot sa 2.7 trillion pesos ang kabuang physical cash sa 2024. Kung totoo ang paratang, halos 15% ng lahat ng perang nasa circulation at bank vaults ang dumaan sa iisang tao. Pray tell, Mr. President, if their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? Iba naman ang posisyon dito ni Senator Amy Marcos. Anya, hindi raw issue rito kung deserve bang ma-dignify ang kanilang claims. Kung seryoso ang mga akusasyon, duty daw nila na i-examine ito. Aminado ang presidential sister na incredible ang claim ng mga umano'y dating marino, kaya't nararapat lang daw makapagpaliwanag sila tungkol dito at isubstantiate ang mga alegasyon under scrutiny. Ang isang Senate inquiry ay pinoprotektahan din ang reputasyon ng mga akusado. Kung fabricated daw ang mga alegasyon, nararapat lang na panagutin ang mga dapat managot at lalabas lang daw ang katotohanan kung magkakasa ng investigasyon ang Senado. Unang iniudyok ng kampo ng mga umano'y dating marino ang isang investigation at kalaunay natuklasang ilan sa kanila ay dishonorably discharged at ang iba naman ay kalanmay hindi naging bahagi ng hukbo. Sabi ni Lacson, for truth's sake, handa raw siyang makipag-usap kay Attorney Levy Baligod, ang abogado on behalf of the ex-Marines, para i-reconcile ang kanilang mga testimonya nang hindi nasasakripisyo ang integridad ng Blue Ribbon. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.